Low sound check. Dito ka. Dito ka, Dito. Good morning. Dito. Freeze. Freeze. Freeze, sound check. Ayan. So, ayan po, ang lahat po ay inaanyayahin natin na tumayo. Ayan, so tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Ayan, so bago po yon, inaanyayahan ko po kayong lahat na tayo po ay magkamayan muna. I-welcome po natin yung bawat isa sa ating service. Sige po, magkamayan po tayo sa bawat isa. Yung kabila po, lumipat sa kabila. Ayan. Ayan. So, sige po. Ayan. So, konting exhortation lang po. Habang nagkakamay po tayo, makinig po tayo. Konting exhortation lang po dun sa song natin. Ayan. So, sabi doon kasi sa bridge, my soul secured, your promise sure, your love endures forever. So, related din siya dun sa na-devotion ko kasi it's about, yung pag-keep ni Lord sa covenant niya. Ayun, so, yun yung na-devotion ko and related din siya sa message natin mamaya. So, ayun, so, sige po. Ayun, so, papurihan po natin ang Panginoon knowing na, kaya niyang i-keep yung covenant niya sa atin. Yung mga promises niya ay kaya niyang tuparin sa atin. Amen po? Amen. Amen. So sige po tayo magpuri sa Panginoon. Amen. And sing it standing. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Hey! Minsan pa po natin awitin. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Ay, awitin po natin.
for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, bigyan po natin yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! We praise your name. We worship you for who you are, oh God. Hallelujah! Oh, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you. We praise your holy name, oh Jesus. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the
is our God. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah to you, our King. Worthy. All the heavens, come on, shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah to you, our King. Come on, church, shout your voice. All the heavens, yes, Lord, we will shout your praise. The universe will sing. Hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah to you, our King. For the last time, all the heavens, beautiful is our God. The universe will sing. Hallelujah to you, our hallelujah. Hallelujah to you, our, come on, hallelujah. Hallelujah. Yes, we will sing hallelujah. Hallelujah to you, our King. Hallelujah. Isa nga po malakas na sigaw ng hallelujah para sa ating Panginoon. 1, 2, 3. Hallelujah! Thank you, Jesus. Ayan, sige po. Ngayon, tuloy-tuloy po tayo. Dumako po tayo sa pananalangin para sa ating bansang Pilipinas na pangunahan ni Sister Julie Gansa. Sige po, tayo po yung manalangin. Yoko po natin ang ating mga ulo at ating mga mata. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, yung bansang Pilipinas, Panginoon. Una, Panginoon, yung mga government officials, Panginoon, na nanunukulan dito sa aming bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas, Panginoon, hanggang sa pinakamababa, Lord God. We pray na kayo yung magbigay ng wisdom sa kanila kung paano pamahalaan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God. Lord, we pray, Panginoon, na tulungan mo rin po yung ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, na magkaroon ng mga trabaho, yung mga walang trabaho, Panginoon. We pray, Panginoon, na bigyan niyo rin ng tirahan, Panginoon, yung mga nasa salansangan, Panginoon, na walang matulugan, O God. Lord God, kayo po yung magbigay sa kanila ng kanilang tahanan, O God. In Jesus' name, O God. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, yung mga yung nangyayari ngayon, Panginoon, sa matinding init, Panginoon, na naranasan ng bansang Pilipinas, O God. Lord, we pray, Panginoon, na yung mga na heart attack, O God. Lord God, we pray, Panginoon, na tulungan niyo sila, Panginoon, sa mainit na panahon na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, yung maging healer nila at kayo po yung magbigay ng comfort sa kanila, Panginoon, sa tuwing nakakaranas sila, Panginoon, sa mga sakit nila, Lord God. Heal niyo po sila, Lord God. And lalo na ngayon, Panginoon, napakarami pong sakit na nangyayari, O God. Nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, yung bansang ito, Panginoon, na patuloy niyo palakasin ang katawan, O God. In Jesus' name, Lord God. And Lord, we pray, Panginoon, na nabigyan niyo po kami ng
banal na takot sa inyo, Panginoon, lalo na ngayon sa mga Pilipino, marami na din po, Panginoon, na nangyayari, na namumulat puro sa kasalanan, oh God. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Niluluhod po namin, Panginoon. Kami po humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng pagkakasala namin, oh God. Lord God, ibalik niyo po, Panginoon, sa mga taong ito, sa lahat ng taong Pilipino, Panginoon, yung takot, Panginoon, sa'yo. In Jesus' name, oh God, bigyan mo po kami ng takot sa kasalanan, takot sa pagpunta sa impyerno, Panginoon, at maging seryoso kami, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, oh God. Maging seryoso kami, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng salita mo, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Lord, patuloy mo pong palakasin yung body of Christ, Panginoon, ng Pilipinas, oh God. Kayo po, Panginoon, yung magbigay sa kanila ng kalakasan, ng wisdom, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon, na i-share ka, Panginoon, sa mga tao dito sa Pilipinas, oh God. Maraming salamat, Lord. Ikaw po yung mataas sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan, sige. Sa mga nasa likod po, pwede po kayong umupo na sa harap. Ayan. Para pag may dumating, may maupuan pa po sila. Sige po. Sa mga nasa likod po, ulitin ko, pwede na po kayong umupo sa may harap. Ayan, at welcome po sa ating second service. Ayan. Meron po ba tayong mga bago? May mga bago po ba tayo? Ayan, hello po sa mga bago. Welcome po sa inyo. Ayan. Sila kuya, ano pong pangalan nila? Ayan, si Kuya Michael. Uma-attend na po sila. Sino pa po? Yung kasama ni Ate Joyce. Ano pong pangalan? Yana. Welcome po kay Yana. At syempre, welcome po sa bawat isang narito. At syempre, welcome din po sa mga nasa live. Ayan. Okay? Okay na po ba tayo? Ayos na po ba tayo? Ayan. Dahil po dyan, dako muna po tayo sa ating mga announcement. Ayan, magkakaroon po tayo ng encounter at re-encounter sa darating na June. And yung re-encounter po ay para po sa mga nagde-destiny class sa batch 3. At yung encounter naman po ay open po para sa lahat. Ayan, meron sa darating po yun na June, first week at saka last week ng June. Ayan, at meron po tayong reservation fee na 100. Kapag gusto nyo pong sumali sa ating sa encounter at re-encounter, pwede po kayong magbayad ng 100 para ma-reserve yung slot nyo. Okay po ba? Okay. Bukod po doon, meron pa rin po tayong event sa May. Sa darating na May, meron po tayong Mother's Day. Ayan. Gaganapin po yun sa May 11. Kaya po sa mga nanay, sa mga kakilala po nating nanay, pwede po tayong umattend doon. 4 p.m. po yan. At dagdag pa po, bukas pa rin po yung pledge natin para sa ating aircon o sa mga pangailangan, kung gusto nyo pong magbigay para sa ating mga children, sa maintenance, at sa ating aircon, open pa rin po ang pagbe-pledge. Ayan po. Ngayon po, dadako na tayo sa ating tithes and offering. And papurihin naman natin si Lord sa pamamagitan ng ating pananalapi. Kaya welcome na po natin na mag-speak sa atin para sa tithes and offering, si Sister Armaine Villapuerte. Yun, praise God. Pwede po ba tayong manahimik? Sayang naman po yung blush on ko kung hindi kayo makikinig sa akin. Meron pa po ba? May natira pa po ba? Praise God. So yan, di ba? Kung gaano po kahalaga yung message natin, syempre ganun din po kahalaga yung tithes and offering. So pwede po bang pa-flash ng message natin ngayon? Meron po ba? Wala po pala. Sige, basahin ko na lang po. Kaya makinig po kayo sa akin Sabi po dito, paying your tithes is your first step towards a real contribution to ministry. So, ito po pala yung unang step natin kung gusto talaga nating makatulong sa ministry. Ano po ba yung mga ministry na alam natin? Ushering, admin, children. So, sa ngayon po wala po tayong room for children. Kaya, malaking tulong po yung tithes and offering natin. So, basahin ko po yung message. Sabi dito, perhaps one day you will work full-time for the Lord, but until then, your tithe is your first real contribution to the ministry. Your tithe represents 10% of your time, effort, work, and money. It is a very substantial contribution to God's work. So, ang ganda po pala ng tithes and offering natin. Kaya, kasi nire-represent niya yung hard work natin, yung oras natin, yung pera natin. Kaya minsan pag tinatamad tayo sa trabaho natin, isipin natin, magsisipag ako. Bakit? Kasi nire-represent ito yung tithes ko sa Lord. Amen?
Amen po. At sabi dito sa verse natin, Nehemiah 13, verse 10-12, And I perceived that the portions of the Levites had not been given them. For the Levites and the singers that did the work were fled everyone to his field. Then contented I with the rulers, and said, Why is the house of God forsaken? And I gathered them together and set them in their place. Then brought all Judah to the tithe of the corn, and the new wine and oil unto the treasures. English, di ko po naintindihan. Pero kanina binasa ko po yung Tagalog nito. Alam niyo po, sabi po sa verse na to, yung mga workers po na Levites, umalis sila. Lumaya sila dun sa kanilang ministry po ba, Pas? Sa templo po. Ba't sila lumayas? Kasi hindi po sila binayaran. Kasi hindi po pala nag-tithes yung mga tao. Hindi sila nakakain. So imagine, ano po yung nag-push sa kanila kung ba't sila lumayas. Siguro gutom na sila, hindi, tapos wala silang makain. Pagod na sila, tapos wala pang nag-give sa kanila. So wag po natin intayin na yung pastora po natin, yung mga leaders ng church, layasan po nila tayo. Gusto po ba natin lumayas yung mga leaders natin? Ayaw po natin, kaya mag-tithes po tayo. And magte-testimony lang po ako. Natawa ako kasi ang tagal-tagal ko na sa church pero napaka-unfaithful ko pong mag-tithes. So nakakalungkot kasi di ba po sabi nila kapag nagta-tithes tayo, ino-open ni Lord yung kingdom niya, ino-open yung langit. So naisip ko siguro kung nagta-tithes ako baka binuksan ni Lord yung langit, baka nakalipat na kami ng church. At hindi dahil malaki yung tithes ko, pero bakit? Kasi kasalanan po yung di natin pagta-tithes. So yung pala yung nagkukos, bakit hindi mabuksan ni Lord yung langit? Baka yung langit ganyan lang, nakaganyan lang sa imbis na maganon ni Lord. Kaya sa lahat po ng katulad ko na hindi faithful sa pagta-tithes, in-encourage ko po kayo, humingi po tayo ng sorry kay Lord at syempre magbago po tayo. At sa mga faithful naman po na nagta-tithes, palakpakan po natin yung mga faithful na nagta-tithes. Kaya po, patuloy lang po kasi nakikita po ni Lord yan. Kaya sige, pag-pray po natin yung tithes natin. Lord, ito na nga magta-tithes sa kain. Pray po tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus Christ. Lord, patuloy nga po humingi kami ng sorry, Lord, ng tawad. Kung nagiging madamot kami, Lord, sa 10%, hindi kami nagiging tapat, Lord. Lord, patuloy mo baguhin yung puso namin, Lord. Apocalypse mo nga po kami, Lord, inside and out, Panginoon. And i-bless nyo nga po yung church namin, Lord. Buksan nyo nga po yung langit, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng church namin, Lord. Sa ministry, sa children, Panginoon, sa admin. And we pray, Panginoon, na soon as, Panginoon, makakalipat kami ng aming iglesia, Panginoon, sa sarili naming lupa, Panginoon, kaya tulungan mo pa kami maging matapat. At bless nyo nga po itong buong service. Ito pang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Maghulog na po tayo ng tithes. Sige po, pwede na pala. Ayan, praise. 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 Ayan. Okay. Ayan, dahil po dyan, dadako na po tayo sa pinakamahalagang parte ng ating gawain. At alam ko po may bago na tayong series ng message. Tapos na po tayo sa Inside and Out. Ayan, kaya po ngayon, sige, tawagan na po natin ang ating head pastor, si Pastora Myrtle Garcia. Amen. Ayan, sige po, inaanayahan ko po ang lahat na tumayo para tayo po ay manalangin. Anayahan po natin yung presence ni Lord. Kasi po mahirap natin maunawaan yung message kung hindi po tayo makakapasok sa presensya ng Diyos kundi dahil kay Jesus Christ. Kundi po natin pagsisisihan yung ating mga kasalanan. Kaya sa oras pong ito, inaanayahan ko po ang lahat na yumuko. And let's repent of our sins before coming to the presence of the Lord. Lord, patawarin niyo po ako. Sige po yung mga alam natin. Lord, i-reveal niyo po sa oras na to yung mga nagawang pagkakasala ng bawat isa. Kung may navivision tayo, yan yon. Kung may naaalala tayo, yan yon. Sige po, hingi tayong tawad kay Lord. Sorry, Lord. Kung naalaw ko yung sarili ko na nagawa ko to, naisip ko to, nasabi ko to, naramdaman ko to. Sorry, Lord. Hindi po ako magtatangkang lumapit sa presence mo na nakakabit pa to sa akin. Patawarin niyo po ako, Panginoon. And Jesus, salamat po na ikaw yung tupa
na nag-alay ng buhay para sa akin, Panginoon. Sa oras na to, inaangkin ko, I acknowledge you as the complete sacrifice, O Lord, for my sins, for our sins, for the sins of the world. Thank you, Jesus. Salamat sa sakripisyo mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa oras pong ito, inaangkin ko yung kalinisan, yung kapatawaran, yung katwiran, yung kabanalan. Tumatayo ako ngayon hindi bilang isang makasalanan. Tumatayo ako ngayon bilang isang matuwid, bilang isang saint, bilang isang banal na tao, hindi dahil sa aking mga ginagawa, pero dahil sa iyo, Jesus Christ. Inaangkin ko na malaya akong maintindihan yung message. Inaangkin ko na malayang mangungusap sa akin ng Holy Spirit sa oras na to. Inaangkin ko na mababago ako from the inside out because of you, Jesus Christ. Jesus. I rebuke condemnation. I rebuke unbelief. I rebuke self-righteousness. I rebuke critical spirit in this place in the name of Jesus. At walang ibang mag-glorify sa oras na to, kundi ikaw, Jesus Christ, na nagpakumbaba sa cross. Let your humility fall upon us right now. And open our eyes, Lord, na lahat ng deception na nilagay ng kaaway patungkol sa covenant, ngayon ay mawasak with the truth of the word. Makita ng bawat isa kung gaano ka-joyful, Lord, ang pumasok sa isang covenant. Kasama ka, Panginoon. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Welcome po ulit sa church. Ayan, sa mga nasa online, ako po si Pastora Meritel Garcia. And welcome po sa Rock of Ages Arrival to Mission Church. Patuloy ko po kayong ini-encourage na mag-SRCT, share, react, comment, and testify para mas marami pong makapakinig ng salita ng Panginoon. Sa mga nandito, kamusta po kayo? Amen. Sino po ulit yung mga nabaptize? Yan, taas nga kamay. Yes, palakpakan natin. Mamaya mame-mention ko kayo sa message natin, pero masaya po ako para sa inyo sa ginawa niyong confession ng inyong faith for the Lord. Ayan. Sa mga hindi pa, abangan nyo na lang po yung next schedule natin. Diyan po sa Sapa, sa Rising Zone. Joke lang. Hindi, magkano po tayo, mag-schedule tayo. Ayun. And advance Happy Mother's Day po sa Saturday na ito. Ayan, sa darating na Sabado, meron po tayong event para sa mga nanay, sa mga nasa online. Happy Mother's Day in advance. Okay, so tayo po ipapasok na sa series. In-encourage ko din po kayo na patuloy na mag-participate. Para hindi po tayo nadidistract ng kung ano-ano. Kasi pagka hindi ka sumasagot, syempre, yung utak mo kung saan-saan pumupunta, di ba? Kapag di tayo parang sa school, sino dito nakikinig sa teacher? Wala. O, di ba? Obvious naman. Dito pa lang. Sino nakikinig sa teacher? Pag may tinatanong si teacher, anong ginagawa natin? Sumasagot. Kasi nakikinig tayo. Pag di tayo sumasagot, ibig sabihin, hindi tayo nakikinig. Di ba? Lumulutang yung isip natin. Kaya pag may nakita ko hindi nag-amen, pupuntahan ko. Bibigay ko yung mic. Kasi hindi siya nakikinig para mas makinig siyang mabuti. Anyway, mahalaga po kasi ito. Yung pag-uusapan natin ay sobrang basic, pero hindi ito alam ng lahat. Actually, pati ako. Ang tagal ko ng Christian, pero ngayon naging maliwanag sa akin kung ano ibig sabihin ng covenant. Yung message natin ngayon ay introduction pa lang sa ibig sabihin ng covenant. Ibig sabihin, introduce pa lang natin kung ano yung covenant. So, ang title natin is Entering a Covenant with God. At dito sa series natin, makikita natin kung ano ibig sabihin ng pagpasok sa isang covenant, kasunduan, next po yung objective o tipan. Kasi minsan hindi natin to naiintindihan. Pasok lang tayo ng pasok, sige, tanggap lang tayo kay Jesus. Ano ba ibig sabihin nun? Ayan, ngayon maintindihan natin yan. Buong month, ang hirap kasi niyang ituro ng isang araw lang. Napakaganda kasi niya. Ayan, so number 2, makita ng pagtupad natin dito ang titignan ng Diyos sa ating pagkamatay o sa Kanyang muling pagbabalik. Ayan, titignan ni Lord kung paano tayo tumupad sa tipan. Tandaan po natin, pag humarap ka sa Lord, yun ang magiging basihan niya kung langit ka o impyerno. Sino gustong pumunta sa langit?
kailangan alam mo kung paano tumupad sa tipan. Nagets ba natin? For example, ito yung tipan nyo ni Lord. Titingnan ko nga kung tinupad ni Joyce yung tipan. Di kailangan alam mo to para matupad mo. Amen po? Nagets natin? Tandaan natin, lahat tayo mamamatay. Meron ba ditong di namamatay? Lahat tayo mamamatay, lahat tayo haharap sa Panginoon, lahat tayo titingnan niya yung tipan natin. Amen? Maliwanag po? Amen. And pangalawa, syempre, habang di ka pa namamatay, babalik si Lord. Either mamatay tayo o bumalik si Lord, lahat tayo haharap sa Panginoon at titignan niya kung paano tayo tumutupad sa tipan. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ka pwedeng makitupad sa akin. Hindi porket ako tumutupad, eh ikaw, sasabit ka na lang. Di ba? Kasi pwede naman, hindi pwede. Kanya-kanya po tayo ng pagtupad. Sabihin mo sa kanya, sikuhin mo, kanya-kanya tayong pagtupad. Amen? Okay. Ganun din sa nasa online. Pakisabi sa mga nasa online, kanya-kanya tayong pagtupad. Okay, so ang part 1, ito, buong message, ano yung tuturo sa atin ni Lord? Makita natin na isang privilege ang pagpasok sa covenant with the Lord. Makita ng pakikipagtipan sa Diyos sa isang pribilehiyo. Isa siyang privilege. Ang privilege hindi dapat tinatake for granted. Amen? Mamaya explain pa natin yan. May tanong po dito. Ano yung nakalagay? Narinig mo na ba ang salitang covenant? Sino nakarinig na po ng salitang covenant? Yan. Saan natin narinig? Sa Bible. Ayan. Sa iba po, alam nyo ba na ang covenant pala, saan? Sa kasal. Tamang-tama. Ayan. Ang covenant ay hindi lang sa Bible. Sa natural na mundo, may mga covenant na ginagawa. Ayan. So, kasunduan o tipan. Ayan. Sino nakabasa, doon muna, sa tipan. Sino nakabasa sa Bible niya, yung pagbukas niya ng table of contents? Lumang tipan. Bagong tipan. Di ba? Sa English, New Testament. Old Testament. Ano yun? Ano yun? Title lang. Ayan, ngayon maintindihan natin, yun ay covenant. Yun ay lumang covenant, bagong covenant. Amen? Mas marami pa to pero ngayon, ito lang muna talaga. Sobrang lawak ng covenant, pero ngayon ang pag-uusapan lang natin, makita natin lahat na isang privilege. Hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa isang covenant. Mamaya explain natin yan. So ano nga ba yung tipan? According to Cambridge Dictionary, ito ay ang isang formal na kasunduan o pangako sa pagitan ng lahat po magbabasa, yung hindi magbabasa, hindi nakikinig. Okay, mga tao. Okay. So yun po ay kasunduan. Malabo ba? Malabo, Tito Unyo. Lalakihan natin. Palakihan daw, sabi. Ayan na sa likod, may comment. Okay. Nakaharang ba yun? Okay, isang formal na kasunduan. Ano daw pulit yung tipan? For example, si Tito Manny, tsaka si Tito Ariel. Yes. Ayan. Tama ba? Alex, sorry, nalito ko. Ayan, Tito Alex. Basta may A. Basta may A. Halimbawa, sinabi nila sa isa't isa, uy, may pangako ko sa'yo. Ako din, may pangako ko sa'yo. Pwede na bang covenant yun? Bakit hindi? Yes, tama. Dapat formal. May kasulatan. Diba? May katibayan. Hindi pwedeng sinabi mo lang. Actually, ang covenant also is a contract. Pero magkaiba sila. Ayan. Pwede siyang contract, pero magkaiba. Sa mga susunod, explain natin yan. So, meron tayo mga example lang tipan para mas maunawaan natin. Yes! Sino nakapanood niyan? Kinasal ba sila ulit? Parang hindi, no? Kinasal ba sila ulit? Hindi na pinakita. Basta tumanda na kasi sila, no? Yun na yung ending.
Sino nakakilala sa kanila? Ay, yung mga kabataan kilalang kilala. Ano pangalan ng lalaki? Baekhyun mo, yung babae. Hong Hae-in. Hino! Di ba? Maganda, Queen of Tears. Pero ito ay nag-represent ng kasal. Ang kasal po ay covenant. Ito ay formal na kasunduan. Formal na nangangako sa bawat isa. Kaya nga merong pinapangako sa kasal, pagsusuot na yung sing-sing, susuot na yung sing-sing, tapos ano yung sinabi? Sabi ni Pastor, ano yun, yung may, pinapangako nyo ba na sa sakit at kagalingan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, hanggang sa mamatay, joke lang. Paano yung till death do us part? Hanggang mamatay kayo, ganun ba talaga sa Tagalog? Hanggang kamatayan. Iibigin niyo ba ang isa't isa? I do. Kaya ano yun? Excited. Naalala ko si ate sabi niya daw kay Papa, Opo, Father. Hindi pa siya, bago-bago pa lang siya nun Sino yung mga kinasal dito? Ayan, amen. Diba? Masarap ikasal kasi gumagawa ka ng covenant sa mahal mo. 'Di ba po? Na sa harap ng mga tao, sa harap ng Lord, pinapakita mo na formally, 'di ba? Yung promise mo gagawin mo, yung promise niya gagawin niya sa iyo. Amen. Nagets po natin. Kaya ini-encourage natin ang mga hindi pa po kasal na magpakasal. Kasi covenant is very precious to God. Amen. At sa mga hindi pa po kinakasal, mag-PM lang po kayo. Joke lang. Marami pong, dito, singles. Joke lang. Ayan. Ayan, may process po yan. Pero, it is God's design. Inulit ko, disenyo ni Lord, ang ikasal, ang nagmamahalan. Amen. It's a covenant. Ayan, meron pa tayong ibang example ng covenant. At yun yung peace treaties, covenant ng, sino nakakilala sa kanila? Hindi ko maalam, sorry, hindi ko na-research. I forgot. Yung name ng North Korean Prime Minister and South Korean Prime Minister. Ito example na meron silang peace treaty sa isa't isa. Na hindi tayo magigerahan kasi may kontrata tayong pinirmahan. Hindi tayo magigerahan. Di ba ganun din sa ibang mga bansa? Meron silang mga peace treaties. Di ba dati may mga world war, di ba? Nahinto yun dahil sa mga peace treaties. Meron silang covenant. Next, ano pa ba example ng covenant? Ay yung ating president, lahat ng tumatayo in the office, in the government position, meron silang panunumpa. Di ba? Tama ba? Nanonood pa nga tayo nun sa TV, na sumusumpa sila, nagagawin nila yung mga pangako nila, responsibilidad nila para sa ating bansa. Amen po. Tatawagin, okay, sige, yung kasunod. Ang tanong, sino yung nilulubog? Sino yung nilulubog? Ang hindi makasagot, joke lang. Hindi ko rin kilala. Ang hirap hulaan. Lalaki, babae. Sino ba yan? Ayan. Pero ito rin po ay isa palang covenant. Diba? Amazing. Sino po yung mga binaptize kahapon? Nung May 1. Kahapon. Ayan. So, pag tayo pala ay binaptize, ibig sabihin, pumapasok tayo sa isang covenant with the Lord. Formal. Kasi ina-announce mo, Rowa! Ina-announce ko na ako ay isang follower of Christ. Diba? Ina-announce mo sa buong mundo, isa kang Christian, na isa kang Jesus fan, diba? Ikaw ay disciple ni Jesus. Kaya sa mga hindi pa baptized, meron pa bang hindi baptized sa atin? Ayan, in-encourage ko kayo na magpabaptize kasi ito ay entering a covenant with God formally. Amen! So yan ay mga example ng tipan. Naunawaan na po ba natin ang tipan? Hindi po basta-basta ang tipan or covenant.
May mga kontratang pinipirmahan. May mga, pag hindi mo ginawa yung part mo sa contract, wala ring wala ring obligasyon yung isang nakipag-covenant sa'yo na gawin niya yung part niya. Ganon ang covenant. Amen? So ngayon, ito na yung key verse natin. Ay may may statement. Ang tao ay maaari ding magkaroon ng, diba? Parang pag tayo, common na yan no? Tingnan mo yung mga tao ay magkaroon ng tipan sa Diyos. Parang wala lang. Parang, okay, kasi lagi naman akong sa church. Alam ko naman yan. Pero hindi natin nakikita yung privilege na tayo ay pumasok sa isang covenant with God. Di ba po? Yung ikaw makipag-covenant ka sa mahal mo sa buhay, masarap. Di ba? Siyempre, di ba? Yung makipag-covenant ka sa ibang tao na mangako ka, tapos pangako niya, gagawin niya din. Pero yung mga taong yun, hindi naman tumutupad. Kinasal kayo, pero yung iba, hindi naman ginagawa yung part niya ng covenant. Yung iba, sa office, sa work, hindi ko alam kung ano yung mga covenant na pinasukan natin with people. Diba? Pero yung tao, nagbabago. Pero, imagine, nakipag-covenant, si Lord nagbigay ng privilege na makipag-covenant sa Kanya. Pwede bang hindi niya yun gawin? Bakit naman siya makipag-covenant sa atin? Binuhay na nga niya tayo eh. Hindi ba sapat yun? Nabuhay tayo. Tapos, pinagpapala naman. Ba't mag-covenant pa? Nagets niyo po? Pwede namang hindi. I pray makita natin to, no? Bawat isa sa atin. Hindi kailangan ng Diyos ang tao. Hindi niya tayo kailangan. Hindi niya kailangang pumasok sa isang covenant sa atin. Diyos na siya. Wala siyang kailangan sa buhay. He's perfect. He's God. He's holy. Angels worship Him. The universe adore God. Sabi nga sa worship natin, all the heavens shout His name. All the living things, all creatures shout His name. Hindi niya kailangang makipagtipan sa tao na hindi naman marunong tumupad sa pangako. Pero still, nag-open siya ng door. Nag-open siya ng privilege na makipagtipan sa atin. Pero kung titignan natin yung truth of the Word of God, hindi siya nakipagtipan sa lahat ng tao. Hindi po sa lahat ng tao. Meron lang piling tao. Sino kaya yon? Magsasagot yung mga nasa first service. Sino yung mga piling tao na dito lang siya makikipagtipan? Hula. Sa mga nasa online, hula kayo. Po? Abraham. Pwede? Letter I. Israel. Ayan. Sino yung sumagot? Yeah, syempre. Teacher natin yan sa Destiny class. Ayan, okay. Sa Israel. Sa Israel lang po. Yes, oo. Sa Israel. Ayan. Okay. Sino nakakaalam ng bansang Israel? Amen. Ito po ay bayan ni Lord. Sa Bible pa lang. Sila ay bayan ni Lord. Ito po yung key verse natin. Makibuklat tayo. Jeremiah 31 verse 33 to 34. Please open your Bibles po. Now is the time to open your Bibles. So dapat ngayon yumuyuko po kayo. At nagbubuklat ng inyong mga bag at naghahanap ng mga Bible. Kung wala po tayong Bible, pwede yung cellphone. Okay lang yan. Kasi yung iba, wala pang pambili. Pero next time, pag-ipunan natin yan. Napapag-ipunan nga natin yung bago mong damit di ba? So, dapat pati Bible, pinag-iipunan natin. Okay po?
Sa susunod, magdadala po ng Bible ang lahat. Makikita ko ngayon yung hindi nagbubuklat ha. Dapat next week, may dala-dala na kayo. Sa mga nasa online, pati po kayo. Okay. So basahin po natin. Ito yung kasunduan o tipan ng Diyos. Kanina daw po, sa bayan ng Israel. Ganito ang gagawin. Sige, lahat tayo magbabasa from your translation. 1, 2, 3. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Next po. Ayan, sa 34C, yung bandang dulo na statement sa Bibles nyo, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ito yung pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Balikan po natin yung 33. Ayan, sabi niya, itatanim ko sa kanilang kalooban. Alam mo yun, hindi naman to dapat gawin ni Lord sa Israel Napakapasaway. Totoo lang, pwede namang tupukin na lang ni Lord yung Israel. Kung mababasa niyo yung Bible, napakapasaway ng Israel. Tuwing na lang ililigtas sila ni Lord, lagi sila nagrireklamo, lagi silang sumusuway kay Lord. Pero anong ginawa ng Diyos? Imbis na tupukin sila, gumawa pa siya ng isang bagong covenant. Napakabuti naman talaga ni Lord. Di ba po? Gumawa siya ng isang bagong covenant. At ano yung covenant na yon? Sabi niya, ayan, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko, damahin nga natin saglit bago tayo lumipat. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Diba? Ako ang kanilang magiging Diyos. Parang alam mo yun, imagine nyo si God yung nagsasabi niyan. Ako yung magiging Diyos nila. Sila yung magiging bayan ko. Ano pa yung nakalagay? Patatawarin ko sila next po sa kanilang mga kasalanan. Diba? Kalilimutan ko ang kanilang kasamaan. Napakamahabagi, napakabuti ng ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Ito yung tipan niya. So ang tipan, ano ulit yung tipan? Ito ay kasunduan ng dalawa o higit pang mga tao. So ang tipan na tinutukoy dito, kasunduan ni Lord at ng Israel. Ulit, baka hindi nyo na-gets, parang hindi nyo ako nasundan. Ano yung tipan na nakita natin? Tipan nino? Ng Diyos, si Yahweh, linawin natin, si Yahweh. At nino? Joke lang. Okay, good. Naiintindihan natin. So ito ay, ibig sabihin, may pangako silang gagawin sa isa't isa. Nagets po natin? Pag ginawa ni Israel yung pangako niya, gagawin ng Diyos yung pangako niya. Pero pag hindi nila ginawa, hindi rin gagawin ng Diyos yung pangako niya. Nagets po natin? So, sige, balikan natin. Ano po yung bahagi ng Israel sa tipan? Ano yung part nila? Diba? Kasi nga sabi ni Lord, gagawin ko mula sa puso. Dapat susunod na sila mula sa puso. Amen. From the inside out. Mamaya elaborate natin. Number 2, maging Diyos si Ayan. Diba sabi ni Lord, ako ang magiging Diyos nila. Diba? Sinabi niya yon. Ayaw ni Yahweh na meron silang Baal, Asherah, ano pa ba yung mga gods nila? May mga rebulto sila, may mga kung ano-ano silang sinasamba. Ayoko niyan. Gusto ko ako lang yung God nyo. Kapag ganun yung naging God nila, pag si Yahweh yung naging God nila, sumusunod sila mula sa puso, ano yung gagawin ni Lord? Ilan ulit? Sorry, balikan natin. Ilan yung bahagi ng Israel sa tipan? Ilan po? 2. Ilan? Dito hindi sumagot. Di ko narinig. 2. Ilan? 2. Tingnan mo naman yung kay Lord. Yung kay Lord, 4. 4 yung gagawin niya. Gagawin mo 2 lang. Gagawin ng Israel 2 lang. Ang Lord, gagawin niya 4. Anong gagawin ni Lord? Babaguhin sila from the inside out para masunod nila ang kautusan. Magiging bayan niya sila. Sabi sa Exodus 19 verse 5, you will be my chosen treasure. Sinabi niyang gano'n, you'll be my treasured possession. Sabi niya,
Patatawarin niya yung mga kasalanan nila, kalilimutan niya yung kasamaan nila. Gagawin lang nila yung 2. 4 ang kapalit. May tanong ako sa inyo. Meron bang tao na kayang gumawa nito? Wala. Mamaya elaborate natin yan. So, again, Israel lang. Di ba po? Wala tayong karapatan. Ganyan may harap yung katabi mo. Wala tayong karapatan. Unless Israelita ka. Ayun, pinanganak ka ba? Natawa kay Armin. Pilipino tayo, tandaan mo. Ayan. Diba? Wala tayong karapatan unless Israelita tayo. Sila lang yung may Canaan. Okay po, sila lang. Meron ba Israelita dito? Ayan, wala. Ano tayo? Pinoy. Let's be proud na Pinoy tayo. Amen? Pero still ang layo natin. Kahit na gustuhin natin, gusto ko sa tipan, Pwede ba ako? Pwede ako magtipan? Hindi. Kasi hindi tayo Israelita eh. Pero may ginawa ang Diyos para makasama tayo sa tipan. Binigay niya si Jesus. Dahil kay Jesus, pwede tayong makasama sa tipan. Pwede nating ma-experience yan. Sabi po sa Galatians 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak nino. Nagiging Israelita din tayo in the Spirit. Diba? At tagapagmana, diba, ng mga pangako ng Diyos. Dahil kay Jesus, pwede tayong mag-enter into a covenant with God. Pwede nating gawin to. Ang bahagi ng tipan, next po, ano yung bahagi natin sa tipan? Siyempre, kagaya ng Israelita, sumunod sa kautusan ng Diyos mula sa puso. Alam niyo po, kahit gawin natin tong mga to, kung wala ka sa tipan, hindi mo katipan si Lord, wala rin siyang silbi. Sino dito masisipag? Yes. Oo, masisipag. Pwede palakpakan yung mga Rowanians. Napakasipag niyan. Alam niyo ngayon, napapagod akong mag-heart-heart. Kasi sa Roma Official GC, na-heart ko yung mga naglalabda, nagsasend ng devotion. Dati konti lang yung hina-heart-heart ko eh. Ngayon, dami. Ang tagal-tagal ko mag-heart-heart. Kasi ang dami naglalabdan, dami nagsasend ng devotion, ng mga pictures, di ba? Ang daming masisipag. Pero alam nyo, everyone, makinig pong mabuti. Lalo na yung mga ministers, para makita natin yung privilege, no? Tsaka yung mga binibigyan ng task na hindi gumaganap. Yung mga ina-assign, tapos hindi nagpapaalam, bigla na lang nag-aawol, di ba? Sinabihan mag-usher, mag-maintenance, tas nawawala, ganon. Di ba po? Yung mga fina-follow up ni leader, tas hindi nagsisend ng balasik score. Di ba po? Nandyan po ba kayo? Di ba? Okay. Kahit gawin po natin yung mga bagay na yon, pag wala tayong tipan with the Lord, hindi natin marireceive yung promise ni Lord. Walang paglilinis sa kasamaan, walang pakapatawaran sa kasalanan, walang pagbabago from the inside out kung wala tayong tipan sa Panginoon. Di ba po? Kahit si Yahweh yung Diyos mo, kahit wala kang Diyos-Diyosan, kahit napakabait mong tao, kaya no one can save himself. Sa totoo lang. Kaya kailangan bumaba ni Jesus. Kasi hindi tayo pwedeng makipagtipan sa Diyos. Kailangan bumaba si Jesus para lang mabuksan yung langit, makapasok tayo sa loob. Amen? Naintindihan po natin. Pero kapag ginawa natin ito, anong gagawin ni Lord para sa atin? Ayan, babaguhin tayo from the inside out. Ayan. Sino gumagawa? Balikan muna natin. Ayan. Sino ang sinusubukan naman yan? Sumusunod sa kautusan ng Diyos nang mula sa puso. Sino po? Mag-amen nga. Let's be proud. Amen. Ayan. Yung alam mo yon, yung parang, alam mo, nalalamig ka na. Alam mo, nalalayo ka na. Pero sinasabi mo, Lord, baguhin mo yung puso ko. Ayoko maging ganito. Lord, pag-initin mo ako ulit. Lord, di ba? Ano yun? Stir it up in my heart, Lord.
di ba? Di ba alam mo yon? Yung passion for your name, Lord, nawawala. Lord, balik mo. Gusto ko from the inside out. Gusto ko maglilingkod ako from the inside out. Yes, may ganon? Amen. Parang lungkot nyo naman. Parang hindi kayo masaya na mamaya sasaya kayo. Ayan, number 2, maging Diyos, dun muna, maging Diyos si Yahweh. Sino dito ang talagang nilalabanan yung sarili niya? Pag halimbawa, nag-scroll ka na naman, tapos sabi ni Holy Spirit ang tagal-tagal mo na, kanina ka pa nag-scroll Sige na nga, Holy Spirit, sorry. Sino gumaganon? Ba't konti lang yan? Ayan. Sino yung sumusunod sa leader niya? Kahit antok na, sige po. Monitoring done. Love done. Diba? Diba? We try our best. Ayan. Kapag ganun po tayo, alam nyo kung bakit hindi ka nawawala. Kasi tinutupad din ng Diyos yung tipan niya sa'yo. Hanggang ginagawa mo yung part mo. Ito din yung ginagawa niya. Next po, binabago ka niya from the inside out. Amen. Alam ko nandito kayo kasi may binago si Lord sa'yo throughout this week. Throughout last week. Sinong ganon? Sino aminado? Throughout last month. May mga ginagawa sa'yo si Lord. Kaya balik ka ng balik sa church. Hindi ka naman pinipilit, pero bakit balik ka ng balik? Kasi binabago ka ni Lord. Ginagawa niya yung part niya. Amen? Ano pa? Anong ginagawa niya? Next po, naging bayan niya tayo. Sinong alam mong favorite ka ni Lord? Dama mo. Dama mo, alam mo yung kaibahan na with the people around na, alam mo yun, my favorite talaga. Yung favor ni Lord, grabe. Hindi ko ina-expect. Paano nangyari to sa akin? Diba? Love na love talaga ako. Mapapa-thank you ka na lang. Papa-hallelujah ka na lang. Kaya kanina yung worship mo, todo-todo Diba? Oh, the heaven. Diba? Kahit wala ka na sa tono. Diba? Sige lang, kasi gusto mong purihin si Lord kasi damang-dama mo na favorite ka niya. Diba? Amen? Ano pa? Ano pa po? Patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Sino dito alam mong malinis ka? Wala. Hindi, alam mo yung mga kasalanan mo, pero ngayon, nilinis ka ni Lord. Alam mo yon? Yung may karapatan kang umaten, kasi sa totoo lang, kung alam mong makasalanan ka, alam mo, darating ka, kung hindi mo alam na kayang linisin ka ni Lord, hindi ka na-a-attend Actually, yung iba kaya hindi uma-attend sa mga nasa online, hindi nila nakikita si Jesus. Na kaya niya silang linisin, na kaya niya silang baguhin. Pero kaya tayo nandito. Tama po. Kilala natin si Jesus at ginagawa niya yon sa buhay natin. Sa totoo lang, kung hindi ka humingi ng tawad kay Lord, wala ka rito ngayon. Baka nasa impyerno ka na. Baka kung ano-ano na nangyayari sa'yo dahil sa mga kasalanan mo. Di ba po? Pero buti na lang, ayan, may ganyan. Hanggat ginagawa natin yung bahagi natin sa tipan. Ano pa? Number 4, kalilimutan niya ang ating kasamaan. Sino sa inyo, alam mo, kung babalikan mo yung past mo, ayaw mo nang balikan. Maalala mo pa lang yung past mo, ako ba yan? Huwag mo na ibalik, please lang. Diba? Huwag mo na ibalik yung dating ako. Kasi talagang, hindi ko matanggap na kaya ko yung gawin, na nagawa ko yung mga bagay na yon. 'Di ba? Pero ngayon, nakikita mo na si Lord, pinapatawad ka niya, binibigyan ka niya ng bagong buhay. Amen? I just want you to see, nakikinig po ba ang lahat? Kung gaano ka-privilege ang pumasok sa isang tipan. Tignan niyo po ito. Walang taong kayang gumawa niyan para sa'yo. I just want to encourage you. Hindi ko kasi alam kung sino sa inyo ay nakapasok na sa covenant o na hindi mo ginagawa yung part mo sa covenant o baka wala ka pa sa covenant. Akala mo nasa covenant ka pero hindi pa pala. Kasi hindi mo ginagawa Tama po? Ikaw ang nakakaalam nun. Lord, pakita niyo po sa amin kung nasa covenant kami o hindi. Kailangan by the end of this service, alam mo na kung nasa covenant ka. And I pray na pumasok ka na sa covenant with God. Amen? Tingnan nyo to. Meron bang taong kayang bumago sa'yo from the inside out? Kahit yung pinakamamahal mo, na akala mong mahal mo, at akala mong mahal na mahal ka, anong pinalalabas sa'yo? Yung sama mo.
Yung kasamaan mo yung lumalabas, di ba? Yung kasamaan ng ugali mo yung napapalabas niya. Di ba? Akala mo siya na. Di ba? Akala mo good. Di ba? Pero, walang taong kayang gumawa nito. Si Lord lang. Magiging bayan niya, meron na bang sa'yo na chosen treasure ka niya? Talaga? Hanggang sa mamatay kayo? Wala? Talaga ba? Buksan mo yung cellphone. Joke lang. Patatawarin niya ating mga kasalanan. Yung iba nga, binabalik-balik pa eh. Nung isang linggo ko nung nakaraan nga ba't ko gagawin yan? Ikaw nga, ganito ka Binabalik-balik pa. Tama pa? Yung mga pagkakasala mo na nakaraan. At hindi niya nakakalimutan. Tandang-tanda ko. Nung 1988. June 21, 1988. 7:41 p.m. Di ba? May ganon, di ba? Hindi lahat. Totoo lang. Pero ang Panginoong Diyos, ginagawa niya to para sa atin. Gusto niya, makinig po tayong mabuti. Gusto niya magkaroon kayo ng relationship na kagaya nito. Kahit wala kang boyfriend, kahit wala kang girlfriend, kahit na sinasaktan ka ng mga mahal mo sa buhay, kahit na akala mo nag-iisa ka, pero gusto niya ipakita sa'yo na I'm offering you an opportunity to enter a covenant with me. I will do my part as long as you do yours. Gagawin ko tong lahat. Basta gagawin mo lang din yung part mo para sa akin. It's a privilege. It's a privilege na hindi lahat ay nabibigyan. Pero kapag tayo'y namuhay para kay Kristo, dumadaloy yan sa atin. Amen. So yung application natin, may bilisan na lang natin. Application, tignan natin na isang pribilehiyo ang pakikipagtipan sa Diyos. Amen. Yung relationship, alam nyo kanina nag-worship tayo dito. Yun ang lahat ng pumapasok sa isip ko sa pagpe-pray. Lord, grabe, kahit worship, hindi mo kami mapapakinggan kung hindi namatay si Jesus sa cross. Hindi makakarating, kahit anong sisigaw namin dito. Di ba? Kahit na anong tili natin, kahit anong bang! Di ba? Di ba? Di ba? Kahit na anong, alam mo, kahit taas, kahit anong sayaw natin, di ba? Hindi makakarating sa langit kung hindi namatay si Jesus sa cross. Kung walang tipan na nangyari. Kung hindi na-open yung heaven. Amen? So I pray, ganito po yung gawin natin. Every time may gagawin ka for the Lord, you should always thank Jesus for giving you the privilege to do that for the Lord. Kahit simpleng prayer lang. Simpleng prayer lang sa umaga. Hindi ka nga makapag-pray kung hindi dahil kay Jesus Kahit yung good morning, Holy Spirit, hindi maririnig ni Holy Spirit yun kung di namatay si Jesus. Kahit yung panalangin mo na, Lord, pagpalain mo ko. Lord, samahan mo ko. Lord, gawin mo to sa buhay ko. Hindi yun mangyayari lahat kung hindi namatay si Jesus Christ. Amen. Sa paglilingkod natin, sa pagpunta ng cell group, sa pagbabasa ng devotion, sa pag-attend natin sa church, huwag tayong mayabang. Sige nga, okay, reading ko. Devotion na naman ako. Pagod na nga ako, devotion pa ako. Huwag tayong ganun. Ni first sentence ng Bible, hindi mo maintindihan kung hindi namatay si Jesus Christ. Hindi ka kakausapin ni Holy Spirit kung walang Jesus Christ na namatay. Tandaan natin, even sa mga ministers, sa mga ministry natin na ginaganapan, hindi natin magagawa lahat ng yan. Amen? At sa mga nasa ministry, tapos hindi ka makapasok sa ministry, magagawa mo lahat yan dahil kay Jesus. Amen po. Sabi po dito, sige po, yung kasunod, hindi tayo karapat-dapat kahit ang Israel, pero binigyan tayo ng privilege ni Lord. Tignan natin na isang pribilehiyo ang Bible reading at ang pagsunod dito. Specific po sa Bible reading kasi ito yung task natin sa Conquest, sa Vision 2024 for the week. Bible reading. Okay, taas. Sino nagse-7 sa devotion? Taas kamay. Sino 6?
5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, ang ano na iba, nahiya. Okay lang. Pero simula ngayon, sabihin mo dun sa mga hindi nagtaas ng kamay, hindi sila nagtaas. Sabihin mo, sige sa mga katabi mo, simula ngayon, tingnan mo na privilege. Privilege ang Bible reading. Amen. Ano pa? Samantalahin ang pribilehiyong binibigay ng Diyos habang may oras pa. Dahil hindi natin alam ang hangganan ng ating buhay. Amen. Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Paano pag kaya na si Lord, bababa na, teka, magde-devotion. Magbubukla. Patay ka na, di ba? Kinuha na yung, o kaya, teka lang, magba-Bible reading ako, umaangat na sa langit yung mga kasamahan mo. Di ba? Naiwan na, hindi natin alam eh. Amen? Alam nyo, bawat 12, 13, 14, sige, sabay-sabay tayo, tingnan niyo orasan. Tingnan niyo orasan. Bawat segundo na yan ay privilege ni Lord yan. Bawat segundo, dapat may nagpapasalamat. Salamat sa opportunity na magbago pa. Salamat sa opportunity na magawa ko pa yung part ko sa tipan. Salamat sa opportunity na maranasan ko pa yung biyaya. Naka-covenant kita, Lord. Amen. Ayan, ano pa yung nakalagay dyan? Number 2. Ayan, syempre gawin natin yung bahagi natin sa tipan. Sumunod from the inside out. Sabi dito, maraming problema sa buhay ang masosolusyonan kung marunong lang tayong sumunod. Sino may mga problema po? Alam nyo, ang daming lumalapit sa akin, no? Pastora, ito yung mga problema ko, ganyan, ganyan. Alam mo, lagi ko sinasabi, ano yung sinasabi ni Lord sa'yo? Kasi baka, katotoo lang, hindi ko na lang sinabi na, baka hindi mo kasi sinusunod. Kasi na totoo lang, bago ako lumapit sa tao, una niya sinabi na si Lord sa'yo yung solusyon eh. Sa Bible reading mo. Sino amen? Sinasabi naman ni Lord yung gagawin eh. Tama po. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, ay, pagka sinabi mo sa akin Pastora, wala ako naririnig. Hindi ka kasi nagbubuklat ng Bible. Sa mga nag-aano na, gusto ko po ng ng divine intervention, yung mangungusap si Lord, yung talagang rinig na rinig ko yung boses niya. Sabi ni Lord, magbuklat ka ng Bible! Binigay ko na sa iyo eh! Andiyan na sa Bible eh, sa totoo lang. Nakasulat lahat sa Bible kung ano yung gagawin natin. Babasahin na lang natin. Amen po. Amen. Taas nga ulit kamay, sino yung mga kinakausap ni Lord sa Bible? Ayan, okay. Ayan, okay. Ano yung nakalagay dyan? Marami daw problema. Sino may mga problema ulit? Amen. Try mong buksan yung Bible mo. Nandyan yung solusyon. Amen po. Amen. Next, ano pa yung nakalagay dyan? Huwag magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Marami po sa atin ang maraming Diyos-Diyosan. Hindi rebulto. Cellphone. Ano pa? Trabaho, pera, tao, pamilya, alak. Sige nga na yung Diyos-Diyosan nyo. Sigaw mo. Diba? Ayan. Lahat ng mga bagay na inuuna mo kesa kay Lord. Amen? Ano yung mga inuuna ng mga tao kaysa kay Lord? Ulitin ko, bakit hindi ka nakakapagbasa ng Bible? Ano yung dahilan? Yan yun. Diba? Lahat ng mga, hindi po masama yung mga yan. Makinig po mabuti. Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang pamilya, hindi masama ang gawaing bahay, hindi masama ang maging masaya. Pero pag yan ang inuuna mo, nagiging Diyos-Diyosan siya, kaya siya nagiging masama. Kasi inuuna natin siya kaysa kay Lord. At kapag ginagawa natin yung Diyos-Diyosan natin, ginagawa mo ba yung bahagi mo sa tipan?
Gagawin ba ni Lord yung bahagi niya sa tipan? Hindi po. Sino gusto na gawin ni Lord yung bahagi niya sa tipan? Amen. Sige nga, sabihin mo sa Diyos-Diyosan mo, sinusuko na kita. Simula ngayon, magkaaway na tayo. Hindi na kayo magkakampi. Next, ano pa ba yan? Tulungan ng iba na makita na isang pribilehiyo ang pakikipagtipan sa Diyos. Sige po, daanan na lang natin. Mag-consolidation lesson ng B ngayong linggo para masunod nila ang kautosan ng Diyos. Ibahagi ang privilege ng pakikipagtipan sa Diyos sa pag-evangelize, pagiging masipag sa pag-follow up sa kapamilya at members. And number 3, kung tayo naman po yung kino-conquest, tayo ay magpatulong sa iba na makita na isang privilege ang pakikipagtipan sa Diyos. Sa lahat po ng mga tuturuan ngayong week, kasi ngayon ang gagawin natin, tuturuan po ang lahat mag-devotion. Ano po? Sino po dito ang hindi pa nagde-devotion? Taas kamay. Hindi pa. So lahat kayo nagde-devotion. Thank you, Kuya Jason. Sino yung hindi pa nagde-devotion? Sige, yan. Very good. Pakita po natin para alam natin. Ayan, okay. Thank you. Thank you po sa mga nagtataas. Ayan, meron po kayong mga leader na tutulong sa inyo para makapag-devotion po kayo. Amen? So kapag tinuruan po kayo, syempre makikinig tayo. Amen? Magpapaturo po tayo. Ayan. Ano pa yung nakalagay dyan? Next, dito po. Yung balikan natin. Ayan. Maging consistent sa Bible reading. Kanina, di ba? Ano yung consistent? 7 o 6? 7 o 5? 7. Bakit 7? Araw-araw kasi yung 7. Amen? Maging consistent tayo doon. Sobrang specific na ng sinasabi nating application, ha? Baka next week, 6 pa rin kayo. Next week, magtatanong ako ulit kung ilan yung devotion nyo. Dapat 7 na, ha? Amen. Parang konti na nag-amen. 7. Sabi mo sa katabi. 7. 7. 7, 7, 7. Ayan. Huwag itong tignan na isang dagdag responsibilidad, pero isang pribilehiyo. Amen? Tandaan nyo. Sige, tayo tayong lahat. Tapos buksan nyo yung mga Bibles po ninyo. Labas natin yung mga Bible natin. Ayan. Sige, mag-sorry ka sa Bible mo. Sorry. Kasi, hindi kita napapahalagahan. Sorry kung tinatamad akong buklating ka. Sorry kung parang responsibilidad na lang kita. Ayan. Kasi ikaw pala yung magpapanatili ng tipan ko kay Lord. Simula ngayon, mamahalin na kita. Sige, sabihin mo yun sa Bible mo. Simula ngayon, araw-araw kitang bubuklatin. Mamahalin kita forever. Ayan, hindi na responsibilidad lang. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. I pray. Sige, gusto ko lang kayo pag-pray, Lord. Nilalapit ko po ang bawat isa, Panginoon, na everyday, Lord, maging buhay sa bawat isa na isang pribilehiyo, kahit mabuksan man lang yung Bible, mabasa man lang at maunawaan, ito ay isang privilege. Pati yung paglapit sa iyo in prayer is a privilege, O Lord. A relationship with you is a privilege. And I pray, Lord, hindi namin ma-take for granted yung pakikipagrelasyon namin sa iyo. Hindi po kami umabuso, Lord God. In Jesus' name. Lagi naming makita na as much as we expect from you, you are also expecting from us na gawin namin yung part namin in a covenant. Lord, patawarin niyo rin po ang bawat isa. Kung hingi kami ng hingi sa'yo, pero hindi namin tinutumbasan ng pagganap sa covenant yung aming paghingi sa'yo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung di namin napapahalagahan yung covenant, forgive us, Lord. Patawarin niyo rin po kami kung nagiging pangit kaming testimony sa iba. Na dahil hindi namin napapahalagahan yung covenant namin, hindi rin nila napapahalagahan yung covenant nila sa'yo. Sorry, Lord. I pray na simula ngayon,
sa bawat isa. Through you, Jesus Christ, lagi naming mapahalagahan, paggising pa lang sa umaga, bawat segundong dadaan, kung gaano kami ka-privilege na kami ay naka-enter sa covenant with you. In the name of Jesus. And through your power, Lord, mag-manifest sa buhay ng bawat isa na maganapan yung part namin ng covenant to obey you from the inside out, na wala kaming God kundi ikaw lang. Sa oras pong ito, tayo po ay magkakaroon ng communion. Pwede po tayong lumapit sa likod at kumuha po tayo ng communion materials. Sige po, lapit na po tayo. Sa paglapit po natin, sige, kuha muna tayo. Tsaka po ako mag-exhort. Paki-flash yan. Thank you so much. Sige po, lapit na po tayo. Sa mga nasa bahay, pwede po kayong mag-take part. Pag may tinapay po dyan, pwede nyo pong pagpira-pirasuhin. Pag-pray lang po natin. Tapos pag may juice, kahit anong juice po. Usually po ginagawa natin to every first Sunday of the month. Kung kayo po ay consistent, gusto nyo po mag-follow sa page natin. Every Sunday, prepare nyo na yung communion materials po natin. Again, yung gagawin natin na to, para lang tayong magmimerienda kung hindi namatay si Jesus. Alam mo yun, gutom tayo, pantawid gutom, inom tayong juice. Pero hindi po eh. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa atin, this will be sacred. This will be holy. Yung gagawin natin ngayon. Sa pagkain natin ng tinapay, kiniklaim natin yung power ni Lord. Yung power ng katawan niya na namatay sa krus ay nananalaytay sa atin. Amen po. Amen. Huwag nating gawing pangtawid gutom lang yung communion. Amen po. Amen. Yung sa pag-inom natin ng saro, pag ininom natin yan, i-claim natin na yung dugo ng Panginoon ay dumadaloy sa atin. At kapag ginawa po natin to, tutulungan niya tayo kung paano maging isang covenant keeper. Kasi po ang ating Panginoong Jesus, naging tapat siya hanggang kamatayan. Tinupad niya yung part niya ng covenant. At kayang-kaya niya tayong tulungan. Kung nahihirapan tayo, sinong nahihirapan? Ang hirap, di ba? From the inside out. May mga panggulo, dyan yung kaaway, ayan yung tukso. Pero kapag lagi nating inaalala si Jesus Christ, na napagtagumpayan niya yung cross, tapos nasa atin siya, mapapagtagumpayan din po natin ang mga ito. Amen po. Okay, sa oras pong ito, sabi po sa 1 Corinthians 11:23, "For I received from the Lord what I also passed on to you. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took bread, gave thanks, broke it, and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po nating kainin yung tinapay. Giponamnamin po natin. Thank you for your body, O Lord. Hallelujah. And dito nakalagay yung word na covenant. In the same way, He also took the cup after supper and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sige po, sabay-sabay nating inumin yun nasa saro. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon ko lang na-realize, kaya siya, alam niyo kasi yung tawag sa New Testament, better covenant. Better covenant.
Kasi dito sa covenant na to, kasama tayo. Amen. Kasama tayo. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa Israel. Di ba? Hindi natin kailangan maging Israelita. Hindi natin kailangan, hindi ko alam kung nagigets nyo eh. Diyos kasi siya eh. Diyos siya, tapos sino ba tayo para makapasok sa isang covenant sa Kanya? Pero dahil kay Jesus Christ, di ba po? Kaya sabi doon sa awit natin, habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Ano yung sabi doon? Habang walang kakayanan, na masuklian ka ng mabuti. Di ba? Sino ba sa atin yung perfect? Meron ba ditong perfect? Araw-araw, laban natin yun eh. Tapos at the end of the day, lagi tayo nagsusorry. Sorry, Lord. Hindi ko to nagawa. Sorry, Lord, nagawa ko to. Pero kabila ng lahat ng yun, yung covenant niya sa atin, He's still faithful. He's still waiting for us. At binibigyan tayo, kinabukasan, gising pa rin tayo. May panibagong chance para mabuhay ulit at masunod yung covenant. Amen. Kaya sa oras na to, sa pag-worship natin kay Lord, I pray makita natin kung gaano kasukdulan ng biyaya niya sa atin. Awitin po natin ang awit na to. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na bahira ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang Sa biyaya mo, sukdulang Panginoon. biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na Mas malawak mas pa. malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa Sukdulang biyaya mo ng Panginoon. at katwiran. Rana, kahit minsan di na Sige po, let's just worship God. Salamat o Diyos. Kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng Sige po. pag-ibig. Salamatan natin ang Panginoon sa ating mga tinig. malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Sige po, magstay lang tayo sa presence ni Lord. Mas malawak Tingnan mo lang kung gaano kabuti yung Diyos sa buhay mo. sa aking mga Sa dami ng
kasalanan, sa dami ng pagkukulang, hindi pa rin siya nagbabago. pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa oras na to, naniniwala ako na gustong i-strengthen ng Lord yung bawat isa sa pamamagitan niya. So, pwede po bang hanap tayo ng kasama natin? Tapos ipag-pray natin siya. Ipag-pray natin yung strength from Jesus na dumaloy sa Kanya. Kasi gusto ni Lord, gusto naman niya na magawa natin yung part natin sa tipan. Kaya sige, pag-pray natin siya, yung katabi natin, pag-pray mo na sa pamamagitan ni Jesus, magawa niya yung part niya sa tipan, sa covenant with God. Sige po, kahit sabay na, kung may nadidiscern ka na gusto mo ipag-pray sa Kanya, pag-pray din natin. Hallelujah. Sige, pray lang po. Pray, let's pray. Hallelujah, Lord. Let strength arise from this place. Oh Lord, makita nila, Lord, na kaya nila mapagtagumpayan ang pagiging tapat sa tipan sa mga nasa online, oh Lord, na pamamagitan mo, Jesus Christ. It's not by their works, it's not by their effort, Panginoon. It's by you, Jesus Christ, na dumadaloy sa kanila, Lord. In the name of Jesus, I pray sa lahat ng mga nangihina, sa lahat ng nadidiscourage, sa lahat na nawawala ng pag-asa, Panginoon, na makita nila na sapat ang kakayanan mo, sapat ang kapangyarihan mo, sapat ang pag-ibig mo, at higit pa, Panginoon, sapat ang mercy mo, Lord, sapat ang habag mo, Panginoon, ang biyaya na nanggagaling sa iyo para sila ay magtagumpay, Panginoon, na makasunod sa tipan nila sa iyo, oh Lord, na ikaw yung Diyos na hindi nanunumbat, Panginoon, pero ikaw yung Diyos na nagliligtas sa lahat ng gustong maging faithful sa iyo, in the name of Jesus, oh Lord. Hallelujah. I pray na masolusyonan din po yung mga problema nila sa kanilang desisyon na sumunod sa iyo, Panginoon. Makita po nila kung gaano ka-privilege, kung paano ka-great, kung gaano kasaya, gaano ka-abundant life ang pwede nilang maranasan kapag sila ay nagpatuloy na maging faithful sa iyo. O God, dahil magiging faithful ka rin sa kanila. Hallelujah. Salamat, Lord. Hallelujah. Nilalapit din po namin yung buong church, Panginoon. Hallelujah. Sige, tuloy lang natin yung pagpipray. Hallelujah, yung buong body of Christ. Lord, patawarin niyo po kami kung meron po sa amin na part ng body mo na hindi gumaganap ng covenant namin sa iyo, Panginoon, lalo na po sa aming bansa. O Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging faithful sa iyo, Panginoon, na huwag kami magkaroon ng Diyos-Diyosan kahit anong offer ng mundong ito, Panginoon, na maging tapat po kami, O God, na ikaw lang ang aming Diyos, Lord, ikaw lang ang aming source, O Lord, at makasunod kami from the inside
inside out. Lord, nire-rebuke namin yung mga deception sa mga ministers na nakakapagod ng ministry, Lord God, na nakaka-burnout. Lord God, because it's a joy to serve you, Lord God. It's a privilege to serve you, oh Lord, sa lahat ng mga nabu-burnout na, Lord. Ibalik niyo po yung mata sa iyo, Panginoon. Ibalik niyo po yung paningin, Panginoon, kung gaano kami pinagpala na mismong hindi lang kami nabubuhay, pero nakakapaglingkod pa kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa pagtitiwala mo, Panginoon. Hallelujah. We pray na makita po ito ng bawat iglesia, oh Lord. At sa unity ng churches mo, Panginoon, maraming mga lost souls yung ma-attract, oh Lord, na makita nila, Lord God, kung gaano kasarap sa piling mo, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, oh Lord, sa tanghaling ito. Salamat, oh Lord, sa ginawa mo. We pray, Lord, na simula ngayon, every time, mananalangin kami, magde-devotion kami, maglilingkod kami, Lord God. Lagi kaming magiging grateful, oh Lord. Laging mag-work kami with gratitude na ibibigay namin yung best namin, oh God, hallelujah. Dahil deserve mo, Panginoon. Dahil ito ay kulang pa compare sa ginawa mo para sa amin. Salamat, oh Lord. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng gustong magpa-pray pa, healing or birthdays, lapit na lang po sa harap. Ha? Meron pa ba? Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Actually, kahit tong benediction na to, wala tong silbi kung hindi dahil kay Jesus Christ. Amen? Thank you, Jesus, na ito ay posibleng mangyari sa aming lahat. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Leave His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng